Tumigil nga ang elevator na sinasakyan ng dalawa. "Do you have a signal?" Tanong sa kanya ni Scott. Napailing si Bettina. Pagtingin niya sa cellphone niya ay wala din siyang signal. Wala ding signal si Scott. Huminga ng malalim si Bebang. Pinapakalma niya ang sarili upang maiwasang magpanik. "Kalma lang, Bebang. Makakaalis din kayo dito," sabi niya sa sarili. Napansin niya na tila naghahabol ng hininga si Scott. "Sir, okay ka lang ba?" "No, Bebang. May phobia ako sa masisikip na lugar. I'm claustrophobic." Ani ng lalaki na tila mahihimatay na. Kinabahan si Bebang. Medyo masikip nga ang elevator. Wala siyang ibang maisip gawin. Hinawakan niya na lamang ang kamay ng boss niya. "Relax lang po kayo, sir. Makakaalis din tayo dito. Kasama niyo naman po ako. Hindi kayo nag-iisa." Napansin niyang medyo kumalma naman ito. Napatingin si Scott sabay sabing, "Thank you, Bebang. I appreciate it." Umupo muna sila habang magkahawak ang kamay. Sobrang higpit ng pagkakahawak ni Scott sa kamay niya. Nakakaramdam si Bebang ng kilig dahil sa pagkakahawak ng kamay nito sa kamay niya, pero hindi niya ito pinapahalata. "Sorry, Bebang. Nakakahiya. Ako pa tong lalaki pero mas matapang ka pa sa akin." "No, sir. Okay lang yun. Lahat naman tayo may kahinaan," sabi niya sa boss niya na nakangiti. "Maiba ako, sir. Bakit po ba kayo takot sa mga ganitong enclosed spaces?" Sinagot naman siya ni Scott. "Nung bata kasi ako, naiwan ako mag-isa sa isang maliit na kwarto. Sobrang likot ko kasi noon eh. Nakalimutan ng yaya ko na nandun pa ako and nalock nila yung room. Halos isang araw din ako umiiyak. Kaya simula nun, ayoko ng closed spaces." "Hindi ka po hinanap ng magulang mo, sir?" Bigla naman nalungkot ang mukha ni Scott. "My parents are always busy. Wala sila sa bahay nun at yung mga kasambahay naman namin ay nasa labas." "Okay lang yan, sir. At least ngayon kasama mo naman ako." Ngumiti ang lalaki sa kanya. Napansin niya na nawala ang kaba ni Scott. Nagtanong-tanong siya sa lalaki upang hindi bumalik ang panik nito. "Kwentahan mo naman ako, sir, about sa tatay ko nung nagtatrabaho pa siya sa inyo." "Mabait si Mang Abner. Actually, siya yung nagsilbing tatay ko nung ilang taon na naging driver siya sa amin dahil sobrang busy ng dad ko." Nalungkot si Bebang para kay Scott. Mukhang hindi nito close ang sarili niyang mga magulang. "Mabait talaga yun, sir. Hindi lang siguro nakayanan yung bungangan ng nanay ko kaya lumayas." Pagbibiro ni Bebang. "I'm surprised hindi ka galit sa kanya kahit iniwan niya kayo." Tanong ng lalaki. "Nagalit din naman ako, sir, pero hindi ko naman pwedeng patagalin ang galit ko. Kahit papano naging tatay din naman siya sa akin." Nagkwentuhan pa ang dalawa. Hindi nila namalayan ang oras hanggang sa bigla na lang bumukas ang pinto ng elevator. May mga tao naman sa labas nito na mukhang mga rescuer. "Naku, ma'am, sir. Kamusta po kayo? Wala naman po bang nasugatan?" Umiling naman ang dalawa. Hinatid siya ni Scott pauwi ng kanyang apartment. Nagpasalamat siya dito at umalis na din ang lalaki. Kinabukasan, pagpasok niya, may bulaklak sa lamesa niya. Ito ay galing kay Scott. Binasa niya ang note na nakalagay sa bulaklak. "Thank you again, Bebang. I appreciate everything you've done yesterday." Kinilig naman si Bebang habang nakangiti. Bigla naman nagsalita si Tess. "Aba, laki ng ngiti natin dyan na. Galing kanino yung bulaklak?" "Secret. Aba, ang aga-aga nagmamarites ka na naman dyan ha," sabi niya kay Tess. "Ay, galing kay Sir Scott yan, no?" "Ha? Hindi, no? Magtrabaho ka na nga." Tumawa si Tess habang namumula naman si Bebang. Napatingin siya sa opisina ni Scott. Nakita niyang may kausap itong magandang babae. "Sino yung kausap ni Sir?" Yun ba? Si Ma'am Monica, business partner ng family nila." "Bakit? Selos ka?" "Ha? Hindi, no? Ba't naman ako magsiselos? Girlfriend lang?" "Ay nako, girl.
Kung ako sa'yo, bilis-bilisan mo. Alam ng lahat na nandito na yang si Ma'am Monica may gusto kay Sir Scott. Huwag kang mag-alala, bruhan naman yan eh. Hindi yan magugustuhan ni Sir. Alam mo, Tess, magtrabaho ka na nga. Grabe na naman yung pagmamarites mo eh. At umalis na nga si Tess. Sa kabilang banda ay biglang nalungkot si Bebang. Ano naman laban ko dun? Mukhang sosyal saka ang ganda-ganda. Naisip niya na layuan muna si Scott para hindi na lumaki ang paghanga niya dito. Para habang maaga ay maiwasan niya na ang sakit. Sa buong linggo ay hindi niya kinausap si Scott. Hindi rin siya pumunta sa office nito kahit may kailangan siyang i-present dito. Isang araw, biglang tumunog ang telepono niya sa opisina. Si Carl ang nasa kabilang linya at nagsabi ito na pinapapunta daw siya ni Scott sa opisina nito. Ilang araw na din siya na nagrarason na busy siya pero sa pagkakataong ito ay pumunta na din siya sa opisina nito. Hello po sir, pinapatawag niyo daw po ako. Ano pong kailangan niyo? Hi Bebang, actually wala naman akong kailangan sa'yo. I just want to talk to you. Parang ang tagal na kasi nating hindi nagkikita. I just want to ask, iniiwasan mo ba ako? Pagtatanong sa kanya ni Scott, iniwas niya naman ang tingin dito sabay sabing, hindi po sir, nabisi lang po talaga. I don't believe you. What is it? May nagawa ba ako? Wala po talaga sir. Okay, if you don't want to tell me, then go grab your things. Aalis tayo. Nagulat si Bebang sa sinabi ng boss niya. Ha? Saan po tayo pupunta, sir? Pagtatanong niya dito. Just get your things. We will be leaving in 10 minutes. Nabigla naman si Bebang at agad-agad kinuha ang mga gamit niya. Bakit pa tayo nandito, sir? Pagtatanong ni Bebang nang nakarating sila sa rooftop ng isang hotel. Sa gitna nun ay may nakaset up na lamesa. Punong-puno ng bulaklak ang paligid. Nginitian lang siya ni Scott. Hinila nito ang upuan at pinaupo siya. Sa wakas ay sinagot na din siya nito. Bebang, alam ko masyado pang maaga para tanungin ka nito. Pero pwede ba ako manligaw? Nagulat si Bebang sa tanong ni Scott. Hindi siya makapaniwala na gusto siyang ligawan nito. Prank ba to, sir? Napatawa naman si Scott. No, Bebang. This is real. I find you amazing. I want to get to know you more. Ayaw na din magpakipot ni Bebang sapagkat maging siya man ay nagugustuhan na din ang lalaki. Okay, sir. Pero pwede po bang wag mo na nating ipagsabi sa opisina? Napangiti si Scott sa sagot ni Bebang. Okay naman ito. Kumain sila at hinatid na din siya ni Scott. Kinabukasan ay binigyan muli siya ni Scott ng bulaklak. Ngunit sa pagkakataon na ito ay ginawa niyang anonymous upang hindi malaman sa kanilang office na nililigawan siya nito. Araw-araw ay sabay nagdi-dinner ang dalawa. Mas nakikilala ni Bebang si Scott. Napakabait na tao nito. Nalaman niya ding madaming foundations itong tinutulungan. Namangha siya sapagkat sa murang edad ay marami na itong natutulungan. Araw-araw ay pinapahanga siya ni Scott. Napakabuting tao nito at napakabait na boss. Excited siyang pumasok araw-araw para makita ito. Isang araw, pagpasok niya, nakita niyang nasa opisina ni Scott si Monica. Biglang namang dumating sa area niya si Tess sabay sabing, "Anong tinitingin mo dyan sa office ni Sir Scott? Selos ka, no?" Sira, hindi ah. Pero sa totoo lang ay nagsiselos nga si Bebang. Sa pagkakataon na to ay gusto niya nang sagutin si Scott at sabihin na siya ang girlfriend nito. Napag-decidean ni Bebang na sagutin na si Scott nung gabi din na yun sapagkat gusto niya na din ito. Pagdating niya sa restaurant kung saan sila magdi-dinner ay hinanda niya na ang sarili. Ngunit pagkadating ni Scott doon ay mukhang malungkot ito. Bago pa siya makapagsalita ay nagsalita na ang lalaki. Bebang, I'm sorry. Pero ititigil ko na ang panliligaw sa'yo.